uban ka na mo ini nga pagkabuyon. Work in our needs, O God, and we pray. Dili may mong sayang ang kini nga panahon. Dili may mong mabungahon kini ano sa sa prayer in Jesus' name. Amen. Ang background nila ni Igsuon, nasa chapter 6 ako basahin. Diya sa verse 8, 6-8. Now Stephen, a man full of God's grace and power, did wonders and miraculous signs among the people. The opposition arose, however, from members of the synagogue of the free men, as it was told, the Jews and Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia. These men began to argue with Stephen, but they could not stand against his wisdom or the spirit by whom he spoke. So, sayran man nato isuon nga si Stephen mo na siya una na siya nga martyr sa pagtuo. O ibato siya. O ang nag-signature pag sa pagbato, si Saulo na ngayon Pablo. Okay. So, ang minubayan na, kung basahin din ninyo ng chapter 7 sa Acts, kay 1 to 16 na siya, isummarize niya itong ikan kang Abraham, at kang Isaac, at kang Jacob, at kang Moses, at Joseph, at kang David, unto the generation and the generation. Murag isummarize niya na siya nga istorya sa Bible. If you read it, nakabasa, nakahalos, ibuog nga kuwan, ibuog nga diktatsyon, mga siya. Sa ato pa, sa nagabasa ko niya ni Igsoon, balik-balik na basa, will inform ko sila kaayo. Gani, wala sila yung Bible nga pareha sa ato. Ngayon, na-organize na. Ang ila kay mga scrolls, kung kaya to. And most probably, si Stephen, wala po siya nakabasa. Nakadungog lang siya. So, grabe ang ilang reception, no? Nga, sana malandong ko ani Igso, nakaingon ko nga, Lord, kabulahan ba na mo nga na Biblia kompleto? Kompleto kayo. Nga kasi may nakahuman na pagbasa sa Pentateuch, the first 5 books. Amen. Kung nakamemorya nga ng mga katawhan nga anak. Nga nulit si Stephen. Si Stephen, good evening. Si Stephen also, isasad siya ni atong 120 people sa upper room. If you remember sa Acts chapter 2, nga nagtigong sila dito, nga 122 sila katao, babae lalaki na dito. Kay ipagpulat sila sa Ginoo, kay ipadala sa Ginoo ang balaan ng Espiritu. Ibubungan ko kanila. And there was baptism in the Holy Spirit that happened in Acts chapter 2:4. Diba, Pastor J? Nga, kung sa ganito, i-describe ka ni Pastor J kung kung saan mo sa Acts 2:4. Sige lang, nakabalo naman na siya. Memoryado na na niya, oy. I-describe lang, ayun nagbasa, i-describe lang. Wala man po ito, wala po nigibasa ni Stephen. I-describe niya pa nga, the sequence of the Pentateuch. Kasi naitabo dito. Ano man nga, naama sila dito. Anong naapo man dito ang 120 people? Nagulat sila. Kay, isultihan sila. Ngayon sa mong panglakaw dito sa Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost part of the earth. Kay, kanang pagbulat sa mo dito, kita. Pagkayag sa Ginoo mo ng instruction, pagbulat. Unang tari mo ikaw, okay? Nagtari sila dito. Tarrying is waiting, actually. So, sinita po pagbulat nila. O to, ito eh. Nga, 120 people. Kaning ato, simbahan. Pastor, bilang may musunutan eh. Kanang dili maghuot. 120. Do you think na nasa sila yung room yung unang likod ako? Kamay na to. Ba't kalimutan dito? Pero nagulat sila. Sa ganito, Sister Jo, ang nita mo sa tanto nilang hulat? Sino ita mo dito? Nagulat sila dito. Niabot pa nila gulat. Oh, naabot. Niabot. Nakasuki sila laing kinuha na. Oo.
O sa takulaw lamang, oh, o sa takulaw lamang to form ako sa takulaw lamang na ay hangin na ni Huros. O niya, kung sa mato, paguro sa hangin. Nakita din nila nga na daw na ikalayo na nagtungto sa ilang ulo. Wala ginaning tungtong gina, di ibabaw ra. Daw gina ka kalayo. O nisulti sila lain-laing pinulungan. Katong ilang pinulungan, dito anong tang. These are the languages and the dialects of the people in the vicinity kay that was Pentecost. Ang Pentecost ko na to, fiesta man na, dagan mang dumuduong. Inubay na niya ko na, boto siya may tabo. Kung tuwas dito si Stephen, isa niya to. Si Mary to ay ito niya ko. Okay, so sila tangan na baptize with the Holy Spirit. Ato nga panahon lang. Kung nanggawa sila, kaya nangatingala ang mga tao. Nanggawa sila, ano sila? Sila. Ikaw nagagani rin mo ni? Oo, taga-balulang ni. Nga na naka-istorya man lagi ni taga-kuan. Karag Ilocano, Chabacano, Tagalog. Nga na naka-istorya sila nga. Nala sila. Because they were filled with the Holy Spirit. They were baptized with the Holy Spirit. Because they waited intentionally. Ug mo to si Stephen. Ug to nga na-bold kay si Stephen nga nisulti. Kung imong basahon ng chapter 7 gapon, basahan assignment lagi ako teacher kasi. Basahan chapter 7, grabing subay na niya. The first 5 books of the Pentateuch dito, iyang gilaki dito. Na ba sila yung libro ngayon ani? I doubt na sila yung libro ngayon ani nga pala sa ato mga nasa nila. Wala. Kadungog lang sila. From Mark, kaya na, word by mouth ako. Pero natuhog yun. Natuhog yun ni Stephen because he was filled with the Holy Spirit. The Spirit of wisdom was upon him. So wala siya nahadlok. Gidakot na nagdipa. Dili sa 6:12, gidakot na siya. Kay i-charge dito siya blasphemy. I-charge siya dito. Nga sa ila kay theocratic man sila. Ang ilang pang-gobyerno based on their religion. No? Theocratic, mga ang banya rin, ang mga pagkipatay dito ba? Meaning, theocratic, autocratic, kleptocratic. Kapila siya, theocratic ang ilang pang-gobyerno based on your religion. Oo. Moto, kidakop siya. Tuwa dito si Saulo, si Paul, Peter Paul. Tuwa siya dito. Gilatid ganyan ninyo the whole of chapter 7. Pero sa tanan igsuon, ginhirag yun ko na stand sa chapter, sa verse 59 and 60, I will read. While they were stoning him, Stephen prayed. Ibato, ang pagpatay sa ila bato, iko sa ulo, iko sa kilid, iko sa likod. Sa iko, nakalulukod siya, nakaluhod siya. Okay. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this against them. And he said this, so that was his final prayer. Wala niya gikunin, Lord, tanawa ko ni Lord, gipatay ko ni Lord. Take the vengeance in your hands, Lord. Panimasligi niya akong kamatayon. Wala. Stop ko. Sakita kaya ito, may guro kita gameng bato, balipong. Igo ulo, daghan nila bato siya. Una nung gumawa si Pablo nga. Sa ulo niya. Si Saul kay pag ang unang mo bato katumang yung authority. Na sunod na dahil bato. Ulan ng bato. Think about it. And yet, huwag isip mapita dahil nga pag usa kahampak sila kong bato. Patay dayon. Kaya nakahangat naman siya sa langit at daan. And heaven was open. Na-stop pag ito nga versikulo iksuon. Ganyo? Ano?
But, verse 55, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to the heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at his right hand. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Iba niya mga scholars, ani, di ba, Jesus nasa Hebrews, Jesus is now sitting at the right hand of the Father. Pero niya yung gayon nga nagkita ni Stephen, wala naglingkod si Jesus. Nitindog siya in a gesture of welcoming Stephen. Niya, simple, ang nagpato sa iya, wala Nisa mo ito sila ka furious. Iba ito ginaya. Hangtod niya, katong last 59 and 60 sa chapter 7 sa Acts. Nanugyan siya. Pero nakita gid niya. Kanindot baghano sa baba sa itong kamatayan, makakita ka din na niya si Ginoong Jesus nagtindog ko niya nag-anak na sa iyang kamot. Kaya dawato na ta. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, tabuto mo sa amot lang. Ayaw sa nang batuon nilo ba? Sakit na. Ano ba? Pero, another thing that came into my mind is, dili siguro ta batuon. Pero pwedeng nakay sakit nga mag-ilaid ka gyud sa pag-aguroy. Sakit gyapon, mura gyapon itong gibato. No? And yet, wala gid siya nakalimot. Wala gid siya, wala na overpoweran ang iyang pagtuo. Sakit nga iya nga, nahiaguman. Grabe na faith. So, uno na akong pagdang na pagkumalay na bubasa. Ini. Diyan na, ingon din na ako akong ipasan siya. The empowerment of the Holy Spirit makes the difference in the witness to this perishing world. Ato, kung mag-witness dito igsuon, na iguratan ni basa, pero wala ta empowerment of the Holy Spirit, using our own mind, using our own intelligence, that's nothing before the Lord. And, wala na sa epikto sa atong witness. It is only with the baptism with the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit, na ang imong sultihan, na agi conviction. Sa ato ito, dumutay, may mga panahon ba nga, malukong nagibitaw ka, kay na mo sulti sa imo problema, namutambag ka. Then, makumbiktar siya. That is the empowerment of the Holy Spirit. It is that you talk to the person. You got it. But much more igsuon. Muna tao na nga. Nga ingon man si Ginoong Jesus na, wait, ayaw sa mo pagpanlakaw. Kana nga instruction igsuon, usahay, ako to nang gilakbayan, ako nang skip na instruction. Lakaw dito, lakaw dito, lakaw dito. Walang lakaw dito, dagan natin. But how is the infilling of the Holy Spirit in our lives? Wala gila ay makatubag na ikaw na good before the Lord. Wala gila. How is the infilling? Gusto mong kita. Itong mga tinungan na ito, niya na si Jesus. Ikaw, gusto naman ito, kaya nabay ang marching order dito sa Matthew 28, 19 and 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them the things that I have taught you. Ali, lami lagi kahit itong iambak na yun. Kaya na may instruction. Pero nga nung pag-abot sa action sa akin, kaya wala pa mo nasultuban cloth with the Holy Spirit. The empowerment of the Holy Spirit. Mutong gibubo niya. In Joel chapter 2, 20, ingon siya din na, time is coming when the Holy Spirit will be poured out to all flesh, meaning available to everybody, for those who so desire. Ano siya isabot? So, ang pangutang na karoon, when was the time when you were baptized with the Holy Spirit? That is a question, it's only between you and God. Nobody judges. Okay, usahay kung magkarak-karak
ta dito, ambak dito kay Gulagi. How is the empowerment? Do we really have the time to wait for the empowerment of the Holy Spirit? Unya kani siya empowerment igsuon, dili na siya one time. It is always, it is necessary na kanunay din ang empowerment mo pabilin. Ano sana siya mawala? I suppose, mahindra ang iyang power kung naabay dito pa ang paano. Sa itong una, sa kasi. So na nga, before we go to any evangelistic activities, we have to ensure, Lord, they're speaking in other tongues, kato other tongues man eh. Hindi naman anong tongue is other tongues, meaning lain nga dialect, lain nga language. Ngayon silang linguistic. Kaya ikinahanglan sa audience nila nga diverse kahit fiesta man to siya. Kaya sometimes, yung si Pablo nila sa Romans nga, if you do speak in tongues, be sure you have an interpretation. Because, if you do not interpret, wala ilang kasabot isa ikaw. Because that is your communication to God. It's you and God communicating. So, ikaw na pinapin. So, tonight, if there's anything that we have to think about it, kaya nga ito ka ba nga, vision, agenda, activities na pagtimuan is more of evangelizing the world. Wala, dili kami nga layo kayo atong atuan. Ang gani ang ato din vicinity din eh. Atong dura, hindi tayo extensive nga time consuming. You know, it has changed. The empowerment of the Holy Spirit. The empowerment of the Holy Spirit makes the difference in our witness to this perishing world. Kung sa unang panahon, yung nato to, Peter kaya lang pamagi mo sa persecution, patay yun. Patay yun. Karon siguro dili. Satal it fatal yapon. Man. Ang atong world system is making us busy. Nga, kung atong yun nga ayun pag ihap ng atong oras din na o pila na lang din atong gigugol din na to witness for the world. Kamura gyud ni masayo kung pila ka person. Sa ila sa una, naglisod sila sa transportation. Naglisod sila sa ubang mga logistics. Pero karon naglisod pa sa time. Before probably they have so much time. Katapay na lang. But they do not have so much logistics. Pero karon mo naglisod pa sa time. Dami nag-sacrifice sa itong 24 hours and 7 days. 24/7. Dami. Padapli na lang natin. Padapli na lang. So, yung anang nabuig soon. Kunya, ang mga believers in Acts chapter 2, the believers were in one accord. No? Hopefully, there will be a time in our service siguro, Atari night or an activity, that we will come in one accord. So, in time, before we go. Dili man natin po nakasayang kay panarani na natin yung ating intention. God really wants us. He wants to empower us. Sama sa iyong giingon sa Matthew 16:18 na gingon siya dito. And this soul is Jesus. I will be my church so the gates of hell cannot prevail against it. Walay makaupos sa iyong conference. Usahay lang. Ang atong hinatiban na mo ang tulo sa Diyos, amoy, putol, o rust. Una nga, tayo, or our hands are lead. So,
So the believers then were dispersed in Acts chapter 8. Nagpundok man to sila no, tang 120, pundok sila siya. Di siguro to kayo kayo, kamay to siguro kayo, Rome raman to. Nya 120, grabe ka pulpak. No? Shoulder to shoulder na to. Ano ba sa kapyo? Nya wala ba aircon? Yang ilarabang mga room sa una kay gamay kay bintana Jen. Bato pa yun. Kaya yung nalimot pa yun. Ang yet, simula siya. But in Acts chapter 8, katong 120, nagbulag-bulag. Kay grabing persecution sa mga dapit. Kala, nang laya sila dito kung asa sila nabot. But wherever they go, because they have the empowerment of the Holy Spirit, the gospel of salvation was spread. So, sa hindi ka maalisan ang mga bungkag ta. Sa mabungkag lang ta na ang nilakaw dito pa yung dito, asat pa yung dito, namuhat dito sa iyang nabutan. Pero mas mudag ta. Pero sige na ta, sinuksuka din eh. Sinipuhay na ta din eh. Encourage one another is true, wisdom, necessary. Okay, so, pagkahuman. Wala lang ngayon. Pag naalang yung gamay kayong problema, aray na, hilak din. Wala. Because you will be alone out there among the wolves. That's where your faith shall be tested. Patistingan din ang inyong pagtuo. So, man ang pangatala na din na. They were dispersed to do the witnessing by the power of the Holy Spirit. So, our church as a body of believers is have our trust in this March. Go! Yang ingon ito pastor sa go kay gospel opportunity. Kaya gospel opportunity kaning kuan lubalan. Gospel opportunity kaning atong nasugdan dito sa kuan national high school. Gospel opportunity kay ito. So, ang ako lang i-conclude ani no, ako lang i-share by the power of God na i-reveal sa akin. Brethren, we need the empowerment of the Holy Spirit by the Word. Pulong yun. Dapat yun sa pulong sa Ginoo. So, take time. Ay, sipyatang usang adlaw nga wala ka nakabasa. Nga wala kay pulong ang gigunita niya ng adlaw. Kay ang pulong unsa man na siya, espada na siya nga duhay sula, kung na ay makumsulong sa imo nga dili maayo, na kay pantikpas. Na kay pansukod. Kay usahay kita ang alkansi. No? The word and the indwelling of the Holy Spirit in our lives. Being spirit-filled is not a matter of option or choice, but of conviction and commitment. Sige, magpa-intil ko lang. Kaya wag ko lang ito. So, yun ako blank I suppose na mamatay ito sila mga 120 people, most of them to the end. If not, silang tanan na. Since the time na na-intil sila sa Holy Spirit, tuloy-tuloy na itong ilang pag-spread sa gospel. Ang Turganic si Pablo. One in one dito sila sa Pilipinas. So everyone is enjoined to be spirit-filled for the empowerment of the Holy Spirit, and that is why we have to take time, real time to wait for this empowerment. As in ASAP, pinadugay-dugayon na, sunod na lang siguro po. Wala na lang siguro na kapasip-sunod, wala na. For the harvest is plentiful and the workers let us pray. Hallelujah. Gracious and loving Lord, we accept the challenge. We need the empowerment of the Holy Spirit in our lives, oh God. Wherever we go, Lord, whether at home, on the road, on our business, on our work, wherever we go. Lord, as you have told us that you have said, let your light so shine. Lord, because of Ginoo nga ang among kahayag madalag, especially on dark places, sa
Holy Spirit, O God, let it be, may it happen.